nakikiusap po sana ako sa inyo. Maawa naman ho kayo kay Darlene. Iurong niyo na ho ang demanda. Sabihin niyo ho kahit anong gusto niyo gagawin ko ho. Meron akong kondisyon. Palalayain daw nila si Darlene, pero kailangan ko na rin isuko lahat ng karapatan ko kay Marilyn. Palayain niyo na ho si Darlene at isusuko ko na ho sa inyo si Marilyn. Nasaan na ho ba si Daddy? Susunduin niya ba ako dito? Kagabi pa lang, lumuwas na sila ng Maynila eh. Sinasabi mo lang yan sa akin para sumama ako sa inyo. Nilipat nila si Marilyn ng ospital. Wala na tao sa resort. Ano ka ba? Hindi yun magagawa ni Daddy sa akin. Lalayo ko na po dito. Ibalikin na lang po ko sa tatay ko. Marilyn, isinuko ka na ni Perlita sa amin. Nay, sabihin niya sa akin yung totoo. Nay, sabihin niya sa akin na gusto na kanila si Lola, diba? Hindi mo ko iiwan. Hindi mo ko iiwan, diba? Kalimutan mo na ako, Marilyn. At huwag mo na rin akong tawaging ina. Dahil yun din ang gagawin ko. Miss kay Marilyn Mendoza. Check ko lang po. I'm sorry sir, pero na-discharge na po siya. Inilipat na po siya kahapon dun sa ospital sa Manila. Nakakasama sa'yo ang ginagawa mo. Huwag ka nang umiyak, Apo. Nandito ako, aalagaan kita, mamahalin kita. Ibinalik ka na sa amin ang nanay-nanayan mo. Sa akin ka na. Bakit ginawa sa akin? Bakit ako iniwan? Marilyn, tandaan mo. Blood is always thicker than water. Siguro na-realize ni Perlita na hindi ka naman niya tunay na anak. Na kami naman talaga ang tunay mong pamilya. Na dapat ay sa amin ka. Kaya niya nagawa yun. At si Darlene naman talaga ang tunay niyang anak. Apo, hindi kita pababayaan. Marilyn? Anak? Siguro mas makakabuti sa'yo para gumaling ka kaagad kung makalimutan mo muna ang nanay Perlita mo. Hindi ko po yun kayang gawin. Ma'am Jessie, hindi ko po kayang gawin. Yung mahal na mahal ko po yung nanay ko. People change. Anak? People change, Marilyn. Alam mo, ang lahat naman talaga ng tao, nagkakahiwalay eh. Kahit na ang mag-asawang nagmamahalan, naghihiwalay rin. Kahit na mahal nila ang isa't isa, lalo na kapag niloko sila. Hindi ba, Giselle? Siguro, na-realize ni Perlita, hindi kanya tunay na anak. Si Darlene ang tunay niyang anak. Kaya mas si Darlene ang dapat niyang pagbuhusan ng pagmamahal at atensyon. At ikaw naman, kami na ang bahala sa'yo. Ako ang bahala sa'yo. Aalagaan kita. I will take care of you. Marilyn? Anak? Sana Mami na ang itawag mo sa akin. Kasi kami na yung pamilya mo ngayon eh. Ako, ang dati sige mo, tsaka lola mo. Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Magpagaling ka. Okay? Mahal kita. Tama na. Siguro kung may award para sa pinakamasamang nanay, ako na nanalo nun.
Galit na galit siguro si Marilyn sa akin ngayon. Ako, Mars. Sigurado ako maiintindihan ka niya. At saka, kahit na hindi ako sang-ayon dun sa desisyon mo, hanga pa rin ako sa'yo. Kasi, sinakripisyo mo yung pinakamamahal mong Marilyn para kay Darlene. Sabi na eh, ikaw ang rason kung bakit ako iniwan ni Daddy doon? Dahil ipinalit mo ako kay Marilyn? Paano mo nagawa sa akin to? Hindi naman sa ganun, anak. Alam mo kung sa tingin mo matatanggap pa kita bilang ina ko pagkatapos ng ginawa mo sa akin, kung sa tingin mo magiging masayang pamilya ulit tayo, nagkakamali ka dahil hindi mo matatapatan ang daddy ko. Shut up! Hoy! Wala kang karapatang maggaganyan sa nanay mo, ha? Ikaw, hindi mo alam yung buong kwento? Alam mo bang sinuko ni Perlita ang lahat ng karapatan niya kay Marilyn para lang huwag kang makulong? Dahil yung Madam Charito na yan, kating-kati nakasuhan ka! Hindi totoo yan. Dahil si Daddy ang rason kung bakit ako nakalaya sa kulungan. Daddy mo? Yung Ziggy na yan? Eh, wala naman yung magawa kay Charito eh. Walang kalaban-laban yan. Nung nilapitan ni Perlita yung daddy mo para pakiusapan na huwag kang ipakulong, alam mo ginawa niya? Wala. Mars, tama na. Ay, hindi, Mars. Dapat malaman ito eh. Tanda-tanda mo na, ganyan ka umastang pangit ng ugali mo, ha? Ikaw, imbis na pinagbubungaan mo yung nanay mo, dapat nga pasalamatan mo siya. Dahil utang na loob mo na nandito ka. Nandito ka ngayon, ha? Hindi ka binubugbog ng mga kakosa mo doon sa kulungan. As you can see, nagka-crack yung isang bahagi ng skull ni Marilyn dahil sa aksidente. Nawasak din yung nose bridge at cheekbone. Will she be okay, Doktora? Oh yes, hindi naman naapektuhan yung utak niya at yung mga sugat niya, babaw lang naman. She's still lucky. Lucky? Lucky ba yun? Sira ang nose bridge, sira ang cheekbone. Eh, ang pangit na nga ni Marilyn, lalo pang pamangit. Lucky pa. Madam, meron naman tayong reconstructive surgery. Meron akong kakilalang doktor abroad. Kayang-kaya niyang ibalik yung dating mukha ni Marilyn. Meron kayong picture nung dati na itsura? Wala. Doc, yung sinasabi mong reconstructive, i-reconstruct to. Parang new face. Ayusin. Mama, huwag mo sabing iniisip na ipapagawa na yung mukha ni Marilyn. Kung makamama ka, parang bago sa'yo to, ah. Eh, total, gagastos na lang ako ng malaki. Bakit pa ako gagastos para ibalik yung dating mukha ni Marilyn? Eh di siyempre, pagandahin na. Nandun na eh. Pero hindi ba? Dapat, desisyon mo yun ni Marilyn. Huwag kang nangingialam dito, ha? Marami ka pang atraso sa akin, hindi pa tayo okay. Pero baka hindi kasi tama yung ginagawa ninyo eh. At alin ang tama? Yung sa'yo? Mama, ako pa rin ang nanay ni Marilyn. Kaya ako dapat ang masunod. Kung magsalita ka, kailan? Nanay ni Marilyn? Kahit kay Darlene, hindi ka naging nanay. Parang bago sa'yo itong pinag-uusapan namin. Huwag kang makialam sa amin ni Doktora. So, Doktora, yung reconstructive, pwede natin Huwag na po kayong magtalo-talo. Mukha ko naman to eh. Desisyon ko na ho yun kung anong gusto kong gawin ko sa mukha ko. Nay Perlita, uminom mo muna kayo ng gamot ninyo. Ako na ho dyan. Ito. Salamat, Darlene. Nay Perlita, pasensya na ho kayo kung napagsalitaan ko kayo kanina. Na-imagine ko lang yung pinagdadaanan niyo na ngayong wala na si... Huwag na natin pag-usapan yun. Ang importante, wala ka ng kaso. Wala na nga akong kaso. Wala na rin naman si Daddy. Tapos pinabahan pa ako ni Lola sa may resort. Pasensya ka na. Hindi ko kayang ibigay yung karangyaan at luho na nakasanayan mo. Mahirap lang kasi ako eh.
Hindi niyo naman po kailangan mag-apologize sa akin. Dapat nga ako yung humihingi ng pasensya sa inyo eh. I'm sorry for making you feel bad. Pero wag ko kayong mag-alala, babawi ako sa inyo. Ay, pangako ko, magiging mabuting anak ako sa inyo, Nay Perlita. Sige, magpapahinga muna ako ha. Dito ka muna. Sige. Aling Perlita? Aling Perlita? Anong ginagawa mo dito, Darlene? Dito na ako nakatira. Si Marilyn. Double check natin yung mga papeles natin kasi baka mamaya pagdating sa airport, tsaka pa tayo magka-problema. Huwag kang mag-alala. Naayos na lahat ni Alice. Marilyn, ready ka na ba? Kailangan po ba talaga natin pumunta ng Amerika? Oo eh. Nandun kasi yung magaling na doktor na nirecommend ni Dr. Olivar para sa therapy mo. Tsaka okay na rin yun, di ba? Para makapagsimula tayo ng panibago. Oo nga pala, first time mo sasakyan ng eroplano. Gusto mo tabi tayo? Hindi na ho. Nag-usap na rin po kami ni Lola. Siya po ang katabi ko buong flight po. Tama. O ano pang hinihintay natin? Bakit hindi pa tayo umalis? Halika na. Buti nga kasama ka eh. Ano yan, nurse? Salamat at pumayag kang samahan ako dito. Dapat nga ako magpasalamat sa'yo kasi ikaw lang ate yung kaisa-isang taong hindi nanumbat sa kasalanan ko. Aksidente yun, Darlene. Tsaka sigurado akong hindi mo rin naman ginusto yun. Kaya sana wag na maulit, ha? I learned my lesson. Tsaka, being in prison one day can really change your life. And I really want to make up for my mistake. Kaya nga kita sinamahan dito kahit si Marilyn yung pupuntahan mo eh. Mukhang nagbago ka na talaga. Huwag ka muna mag-celebrate. Kakausapin ko rin si Daddy kaya rin ako nandito. Uy, darling, utos ni Madam Charito na wag kang papasok dito. Ay, hindi naman ho ako magtatagal. Sabi kasi sa Manila Hospital, nandito na raw si Marilyn. Baka pwede ko siyang kausapin. Ay, nahuli na kayo kay kanina pa sila umaga umalis. Saan pa sila nagpunta? Ay, sa Amerika daw, panigurado kayo nakasakay na yun ng eroplano. Uy, sige na darling ha, kay marami pa kaming gagawin. Isang oras lang ako nawala. Tapos pagdating ko, inilipat na si Marilyn. Ang tanga-tanga ko. Tama na yan, nakarami ka na. Wala na si Darlene. Wala na si Marilyn. At hindi ko alam kung kailan kami magkikita ulit. Sige, sisihin mo ako. Kasalanan ko naman eh. Kung hindi ko naman siya pinilit na sumama sa akin, hindi na mangyayari ito eh. Hindi naman sila alis ng ibang bansa kung hindi dahil sa akin. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan dito, Darlene. Ako din. Dami ko kasing naging pagkukulang kay Marilyn eh.
Bakit kasi huli na nung nalaman kung mahal ko siya. Ngayon, wala na akong magagawa. Kasi kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo yung nararamdaman ko, wala na siya eh. Wala na siya eh. Gusto mo ng petty party? Pati nga si Marilyn lang nawala sa'yo. Ako, yung daddy ko, hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ako pwede pumunta sa resort kasi banda ko. Wala akong damit. Wala akong pera. Ayoko naman guluhin si Perlita kasi kawawa naman siya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Eh, kung pera lang pala ang problema mo, bakit di ka magtrabaho sa restaurant? Pakita mo yung pwesto ni Marilyn. Ang daling sabihin. Pero napakahirap palitan ni Marilyn. Sarili ko ang ina. Nasa puso't isipan niya si Marilyn. Ayun, sabi mo sa akin, Jerome. Whose life sucks more? Yours or mine? Hindi, naku, masarap to. Mars! Ito na. May dala akong pamerienda. Nay, kain na po tayo. Salamat, ma. Darling po. Sige, mamaya na lang kain. Ako rin, medyo nawalan na lang ako ng gana. Oh, naku. Oh, sayang yung pansit. Ito naman, nagkamali lang yung nanay mo. Huwag ka na magtampo. Eh, medyo nakakainis po eh. Ako na ngayon nandito, ako na yung kasama niya. Tapos si Marilyn pa rin yung nasa puso't isipan niya. Kasi naman, 18 years silang magkasama. Hindi naman basta-basta yun lang. Bigyan mo pa ng time. So, ano kailangan ko gawin? Mag-antay ulit ako ng 18 years para lang ma-realize ni Nay Perlita na ako na ang kasama niya dito, na ako na ang anak niya? Well, kung gusto mong mahulog ang loob niya sa'yo, mas bawasan mo yung kasungitan mo. May effort ka. Halika na. Kumain tayo. Carbs to, oh. Nakakaganda ng good. Yes! May bago na naman on this, chef! Mo doon, dapat nilagyan mo ng konting asin para mas... Hello? Ikaw yung sinasabing bagong waitress ni Jerome? O teka, totoo ba to? Baka na mamaya may bala ang gawing masama, ah! Nonoy, kailangan ko ng trabaho kasi hindi na ako binibigyan ng allowance ng daddy ko. Tsaka si Jerome ang nakaisip nito, no? Hindi ako. Psst, Jerome? Nako, Diyos mo! Tawagin mo nga! Ay, sandali po, sir. Teka muna. Ganun ba? Totoo, ano? Pakipunasan nga yung mga plato dyan, tapos ilipat mo, tapos itong mga to, linisin mo, ganyan na! Ako rin. Wait lang, ah! Sandali! Eh, waitress ka naman! Matagal ko na gusto gawin to, eh. Ay, bilisan mo magtrabaho din, ah! Bilis! Sa'yo! Ako talaga gagawa? Eh, waitress lang naman ako dito. Hindi ko naman trabaho linisin yan eh. Fix it! Clean it! First day ni Darlene sa trabaho, tinotrauma niyo? Huwag kang kikiligin, ha? Huwag kang ngingiti. Ito na. May mga bagong order. Kunin mo muna to. Ito number 15, ito number 8. Kanina pa to eh. Baka pwede mo naman ako. Ay, naku naman, oh. Chef,
chefs. 2 salpikaw, 1 kare-kare, 1 crispy pata, at 1 binagoongan na baboy with 5 garlic rice para kay Sir Paul sa table 3. Okay? Chop, chop! Ano? Chop-chop. Ayos. Sige na, balik sa trabaho. Galing nga, no? May isa lang. Nakalimutan niya to. Ito na, ako na nga. So, how's the food? Marami rin. Thank you for Okay coming naman. po, by the way. Salamat po. Enjoy na kayo dyan, ha? Thank you for Thank you po, coming. of course. Okay naman po Thank you yun for dito. coming. So, Paniko naman. Dapat next time dito. Dapat may... Sorry. Alison! Ito pa din yung Thanks for coming. Pinagpalit ko yung spa date namin ni Audrey for this kachipan. Sabi kasi ni Jerome, mag-invite daw ako ng mga friends ko para maraming tao dito sa opening ng bago niyang restaurant. Well, next time, sana pwede wag mo na akong invite sa magandang cheap events. Makontento ka nga, kinakaibigan pa rin kita. Kahit poor ka na. You were a loser when I first met you. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman may kilala ni Audrey. You are who you are now because I made you and I can destroy you. Excuse me lang po. Darlene? Hi, Alison. Halika, papakilala kita kay Counselor. Sige, susunod ako. Okay. Good to see you. Anyways po, So if I were you, be nice, especially to the people I work with, and smile here. Smile. There you go. Let's go. okay ka lang? Darlene? Oo, okay lang ako. Sorry. Next time mag-iingat ka, hindi ko afford mawala ng waitress ngayon, malaki na yung resto. Sorry, Jerome. Now I can see kung bakit ka nagtagal sa restaurant ng 6 na buwan. Oo. Mahal ko pa rin si Jerome Allison at gusto ko, kabalikan ulit kami. Paano mo gagawin yun? Mukhang na friend zone ka na ni Jerome. That's exactly my plan. Paano ba naagaw ni Marilyn si Jerome sa akin? E di kinaibigan niya muna, tapos konting-konti niyang inahas sa akin. And I'm telling you, it's only a matter of time bago kami magkabalikan ni Jerome. Confident. I love it. Welcome back to the Philippines. Thank you. You're welcome. Next, please. Sisidlay mula sa tagumpay na di ko pa natitikman. Tamis ng pag-asa sanang ay makamtan. Mahaba man ang pagdurusahang kalalagyan. Just 6 months ago, I can barely recognize your face. Ganyan-ganyan din ang mukha ko when I was 18 when I won the title. Birthday ba ni Marilyn yan? Paghahandaan ba rin natin yun? Birthday yung gawin yung pinaplano namin. Paano mo makakalimutan yung birthday ng sarili mong anak? Lola, may isa lang po sana akong request. Kung pwede pong sa resort na natin gawin yung party ko. Sa resort niyo pala gaganapin yung birthday mo? Meron kasing mga espesyal, malalapit sa puso ko na naiwan ko dito. Si Aling Pernita ba? O si Jerome? Excuse me, miss. Table for ilan po? Darlene, paano mo nalaman yung pangalan ko? Anong problema dito? Biging kinabukasan